So, kamusta mga papito? It's your main man, Papito Guapito Josh Pint. And totoo yung title. Meron po akong nakaraang video na hindi ko pa napapost for 6 years already. So, yung topic na itatalakay natin ngayon ay yung 4 na exes ko. Opo, 4 na ex. At malalaman nyo mamaya kung sino-sino sila. So, bago ko ipakilala sa inyo tong 4 na ito, bigyan ko muna kayo ng background kung ano yung nangyari dito. So, pumunta po ako sa isang tanyag na paaralan sa May Laguna, which is yung Malayan College. Malayan. And inimbitahan ako para magkaroon ng talk about editing. Nung time na nagkaroon ako ng duda sa sarili ko na bakit ako in-invite dito? Wala naman akong credibility na magaling akong mag-edit. Pero the mere fact na in-invite ako dito, maybe yun yung credibility na hinahanap ko or hinahanap nila. At siguro hindi naman nila ako i-invite kung hindi naman ako credible or siguro walang kagalingan sa ginagawa ko. So, tinanggap ko. At dun sa talk ko sa Malayan College, dun ko pinag-usapan yung 4 na exes ko. Pakita ko na lang din sa inyo kung paano ako mag-vlog dati. Actually, parang nagkaroon nga ako ng nostalgia na ganito pala ako mag-vlog dati, no? Since vlogger ako that time, binlog ko na rin yung buong process at yung buong talk ko doon at yung pagpunta ko doon. And it's been 6 years, di ba? Sayang naman, nakatambak lang dun sa hard drive ko na bubulok ng hindi pa nakikita ng tao ng ilan? 6 na taon? Ba't hindi ko na ipakita sa inyo to ngayong taon? So, yun lang, enjoy. Tapos babalik na tayo doon sa 4 na exes na tinutukoy ko. Thank you very much. Bye. Basta mga papito. So, I'm back at it again with the vlogging life na naman. May ganap ako bukas. Hindi ko alam kung bakit nasama ako sa ganap na to. Yung ganap ko lang naman bukas, magsasalita ako sa publiko. Eto siya. Tignan mo naman, kala mo lihiti mo eh. Tignan mo, may paganyan-ganyan pa, kala mo lihiti mo. Bukas, Friday, kailangan kong pumunta dito. Call time is alas 9, syempre 1 hour before nitong event na to. Kitang-kita, 3:40. 3:40 na mga papito at ngayon pala tayo nakarating sa lungga natin. Ang iniisip ko lang naman kung ilang oras pa ako matutulog. At tinatanong ko din sa sarili ko kung matutulog pa ako, baka mamaya magtuloy-tuloy itong tulog ko, alauna na naman yung gising ko. Kung babantayan ko na lang yung sarili ko hanggang alas 7 Parang hindi na nga yata talaga ako matutulog kasi kailangan ko pang kompletuhin yung sasabihin ko sa talk. So, it's sulatan time. So, isang magandang umaga. Kung maganda nga yung umaga ninyong lahat. Kailangan nating kumilos-kilos dahil alas 7 na. My God. I'm back. Kita mo to? Ha? Huwag mong iiwan yan, ha? Alam mo, kung magre-reklamo, sasagutin ko siya. Kaya ba yung hayop na yun eh? Sige na ako, sir. Sir, ako pa sir may kasalanan? Kayo na nga nagkakat sa akin eh. Ikaw una nagkat, sir. Ikaw una nagkat. Diba? Tama ka rin. Reklamo ka kung gusto mo. Hindi pwede pagkaan sa loob eh. Since wala akong tulog, ito ang sandigan natin ngayon. Hindi ko pwede ipakita, hindi naman tayo sponsored eh. Pero baka naman. So kanina nakita po namin yung South City doon. Sabi ko, ba't parang may lukso ng dugo? Yes, I was right. Lumagpas nga kami. Tama nga inala ko, may lukso ng dugo. Mas ka. So, dito na ho kami sa venue. Kabadong-kabado po ako kasi knowing na first time ko po ito. Uy, okay na ba yung PowerPoint ko? Yung PowerPoint ko. Ano? Okay na ba? Ay, hindi. Konting slide lang naman yung gagawin ko. By the way, siya pala yung nag-imbita sa akin. So, ayan. Say hi po kayo, ha. Ayan. Comment down below pag ano. Ay, ano yan? Wala. Hindi na yung PowerPoint mo. Yung PowerPoint gagawin ko pala. Gagawin ka lang. Kabado ang kuya mo. Sa PowerPoint. Come on, Malayan. Di natapos ang presentation. Kasi ako ay nataranta. Dahil isa akong taranta. Tungkol sa editing. More on practical ano. Ito yung ko. Shower thought lang to kahapon. Experiment, explore. So kung ano ka dyan for excess, invento eh. Ano ba? Hindi, sabi mo sa akin yung tapos. Ako pinapakaba. Siyempre di pa. As of now, Papito, patapos na ako sa first part ng aking ginagawa ngayon. Ang tagal kasi knowing na sobrang bagal ng laptop ko, parang ayaw niya makipag-cooperate sa akin. I-move ko na nga lang, kaso hindi ko siya ma-move dahil naglalag yung laptop ko. My God! So yun lang, may masabi lang ako. Naglalabas lang ako dito ng kaba ko dahil kinakabahan talaga ako. Ikaw naman sabi mo. Naglalabas lang ako dito ng kaba ko dahil kinakabahan talaga ako. Ikaw naman sabi mo. Alright. Yeah.
Yeah. Questions for our speakers, please save them for later question and answer. And our next speaker is a video game enthusiast and driving YouTuber. He is also known as the editor of Kong TV. Please give it up for Papito Joshua Pintero! So, nakakaya pala no pag nandito ka na talaga sa stage o mag-i-speak ka na. This is my first time kasi na mag-i-speak sa maraming tao. So, okay. Sige, let's start. Grabe naman to, nakaka-touch naman talaga to. Grabe. Legit tol eh. Itong mga to, salamat sa pag-anyaya sa akin. Anyaya, big word. Thank you. Sobrang galing ni Josh. I-invite niyo siya sa mga talks pa, ganyan. Magaling. Mo kung binabola, ikaw. Eat! It kasi yun. Dito mo iharap. Ay, mali. Ito pala. Uy, ang nakikip. So, ito po kasi yun. Oy! Baka may kasamang anel. Baka mamaya tarali... Kung may title yan, umutot ngunit bumukol. May pagdungaw. Ano nga? Ang pagsulong ng ulo ng pagong. Ang pag-angat ni Diglet. Okay, tapos na yung vlog. Na-edit ko na po. No? Ipapakilala ko na po sa inyo yung 4 ko na exes. Meron nga akong 4 na ex. Maniwala. Ay, ayaw maniwala. Yung 4 na exes na tinutukoy ko, ito yung mga natutunan ko pagdating sa editing. Hindi po yan above. Ngayon, ipapakilala ko na sa inyo yung isa sa 4 na exes na meron ako when it comes to editing. And first of it is experiment. That is trying new things pagdating sa editing, and it's more of a trial and error. Kasi, imagine mo, pagdating talaga sa editing, wala ka naman talagang concept doon ng kung ano yung tama at kung ano yung mali. It's like a free form of art. Ikaw bahala doon kung anong gusto mong mangyari. You will only experiment things pagdating sa editing when it's your free time or wala kang ibang gagawin or wala ka talagang objective sa pag-edit. Gusto mo lang talaga na mag-experiment. Kasi experimenting with your editing, ang pwedeng mangyari dito ay makakuha ka doon ng sarili mong style at sarili mong niche. And when you're experimenting, screw all the concepts na kailangan maganda yung kulay ko, kailangan maganda tong kalalabasan, maganda yung pacing. Hindi! Ikaw bahala dyan. Gawin mo yung gusto mo. Kasi hindi naman magiging meta yan, lalo na kung hindi mo pa madidiscover. Though it will take some time for it to be a meta. Kagandahan kasi pagdating sa editing, lalo na pag sarili mong meta, walang tama at mali. To the point na, ikaw yung pwedeng inspirasyon ng mga ibang nag-edit. Huwag mo isipin kung anong iniisip ng ibang tao sa magiging output mo dito. Kasi experiment nga, no? You're just doing this for fun. You can just go and be wild pagdating mo dito sa experimenting stage na to. And that really helps me kasi kung hindi ako nag-experiment, hindi ko makukuha yung style ko. And hindi ako magiging aware kung paano ko siya na-execute as of today. Now, when I say if you're experimenting tapos hindi mo alam kung ano yung pag-experimentuhan mo, like naliligaw ka sa idea ng kung anong gusto mong gawin or kung anong gusto mong pag-experimentuhan, well, you can get some inspirations online na pwede mong gayahin. You're just practicing but hindi mo gayahin or mag-formulate ka ng sarili mong style sa style na nakikita mo sa internet because it's your inspiration, di ba? It's like copying someone's assignment pero this time, nag-experiment ka lang. Hindi mo siya like kailangan fully gayahin. Or pwedeng imimik mo. Like, bahala ka sa buhay mo. Gusto mo gayahin? Gayahin mo. At pag nagaya mo, alam mo sa sarili mo na kaya mo yung ine-edit niya. Lahat ng video na makita mo sa social media na maganda yung edit, subukan mo. Or better yet, go and volunteer yourself sa mga kaibigan mo na gusto magpa-edit ng video or sa mga tropa mo na kakailanganin ng tulong pagdating sa video editing. With what you're doing, it's more of experimenting din kasi hindi mo pa alam yung niche mo, hindi mo pa alam yung style mo, or could be na alam mo na pero gusto mong gumawa ng panibagong style or panibagong approach sa editing, you can do that. At kung iniisip mo kung paano kakikita, ay pre, wag muna. Wag mo munang isipin niya kasi pag yan yung inisip mo, gusto mong kumita, which is good. Alam mo, gusto mong kumita, pero pag yan yung una mong inisip, walang makakating yan, mape-pressure ka lang. Mape-pressure ka, ang ganda naman ang gawa ko, pero bakit wala pa rin akong kinikita? Maganda na ba yung gawa mo para magkaroon ka ng kita dyan? No, practice lang muna kasi with your craft being so good, no, all the monetization will just follow. So second X that I want you to meet is explore.
So, it's about discovering new things. Malaki kaibahan nito sa pag-experiment, don't get me wrong. Kasi sa pag-experiment, bumubuting-ting ka doon. At dito naman sa Explore, dumidiscover ka ng panibagong way kung paano mo magagawa yung editing mo. Not sure kung gusto mo mapabilis yung editing mo, or kung gusto mo makakuha ng panibagong aesthetic, or gusto mo gumawa ng sarili mong niche when it comes to editing. You do you. Kaya dito papasok si Explore. And with you exploring new things creatively when it comes to editing is, you can actually create a new formula pagdating sa editing na ikaw lang yung nakakaalam, or even a new editing meta na ikaw lang yung makakagawa. Kaya wag kang matakot puntahan yung road that is less traveled. Kasi if that path is leading you to a dead end, bakit? You can always go back and carve a new path na ikaw lang yung makakagawa. And you going back is pwede kang gumawa ng sarili mong way, or even pwede kang makakita ng bagong shortcut na mas makakagaan sa'yo. In a sense na it can make your editing more efficient, or you discovering new things pagdating sa editing. Now, the third X that I want you to know is yung exercise. Yung mga natututunan mo sa editing or kahit saan man yan, parang muscle din yan. Kailangan mo i-exercise yan para ma-maintain mo yan. Kasi kung hindi mo ma-maintain yan, pwede kang maging stale, or even, pwedeng mawala yung muscle gains mo. Same thing with editing. Kaya wag mong kalimutan na i-exercise yung creative juices mo at kung ano pa yung nasa utak mo. Kaya wag mong kalimutan na i-exercise yung creative juices mo or kung ano man yung nasa utak mo na gusto mong gawin para di ka mangalawang. Actually, example ko na yung sarili ko dati, no? There was this time, I think 2022 yata yun, na parang isang taon yata akong hindi nag-edit. And doon ko naramdaman na, shucks, nangangalawang na yata yung skill ko. Like, hindi ko na nagagawa yung mga nagagawa ko dati, which is yung editing. Tama. And the moment na bumalik ako sa editing, nangangapa ako. And doon ko na-realize na kaya pala ako nangalawang o kaya pala parang humina ako sa pag-i-edit, hindi na kasi ako nakaka-edit nga. Parang muscle din, di ba? Kung hindi mo na-training, hihina din yan. Kaya naisip ko yun na importante na maging maging habit siya. Kasi kahit yung video na i-edit mo, mga 30 seconds lang, at di naman kailangan maging bongga. Pero naging habit mo yung pag-i-edit, promise ko sa'yo na little by little or everyday nagagawa ka ng ganong edit, you will be surprised kung ano yung magiging result ng mga ginagawa mo. It's either gumaling ka sa pag-i-edit or you'll be surprised sa kung anong magagawa mo. Kasi makikita mo na lang yung result ng pag-exercise mo creatively. Di naman kailangan bongga, kailangan kahit 30 seconds lang a day. Or even 10 seconds eh. Kung ako yung tatanungin nyo, the way I exercise my editing is by doing this video. By doing uploads every other day or every other week. Kasi ang tagal ko din hindi nag-edit eh. Ginagawa ko siya hindi dahil gusto ko marami akong ma-upload. Ginagawa ko siya kasi gusto ko na ma-retain sa akin kung ano ba talaga sa akin ang editing. Which is lifestyle ko na eh. Ako na to, editing na ako. Not only I exercise my editing with it, but also my content creation. And I take this channel, yung Josh Paint, as an exercise as well. So nakilala nyo yung tatlong X natin, which is si Experiment, si Explore, si Exercise, and ang pang-apat naman sa X ko is si Extend. What do I mean by extend? It's like extending what you know and what you have learned along the process. Ine-extend mo yung knowledge mo sa kanila. At ngayon na natututunan mo na siya, no? Bakit hindi mo pa i-extend sa iba? Kung may na-discover kang bago, ipakita mo sa kanila. Kung meron kang natutunang bago, di ituro mo sa kanila. Kasi in that way, you're hitting 2 chicks with 1 bird. Okay. You're hitting 2 birds with 1 stone. Hindi 2 chicks with 1 bird, okay? My bad. Akin yun. And what I mean by hitting 2 birds with 1 stone is, not only na tinuruan mo sila, you're able to apply the things na natutunan mo by teaching them. Kaya ako tuwan-tuwa ako every time na may gusto sa akin magpaturo ng editing. Talagang tinuturo ko sa kanila sa pinakamadaling paraan. And not only that, kasi the mere fact na kaya mo siyang ituro sa pinakamadaling paraan, ibig sabihin, alam mo talagang ginagawa mo. At tulad din na sabi ng prof ko dati nung college is, the best way to learn something is teaching it to someone else. Napakalaki po ng katotohanan nun. The mere fact na tinuturo ko siya sa kapatid ko, sa mga kaibigan ko, yung editing, talagang para ako nagre-review ng mga pinag-aralan ko. Ganun siya sa akin So mas nare-retain siya sa akin. Hindi lang siya na-retain sa utak mo, na ituro mo pa sa kanila, which is a win-win situation, and that is very good. And that is what I'm doing right now. I'm actually extending kung ano yung mga natutunan ko practically pagdating sa editing, papunta sa inyo. You're watching this, right? And I do know for a fact na hindi pa naman ako expert sa larangan na to. And kung ano yung natutunan ko, I am more than grateful na ibigay to ulit sa inyo. Kasi nakuha ko lang to ng libre sa YouTube, makukuha nyo din sa akin ng libre. So kung ano yung mga natutunan ko, isi-share ko na lang din sa'yo para at least may napulot din kayo. Mapaisa man o mapailan. And with this yapping right here, I do hope na may natutunan kayo. Isa to sa files na nakatambak na sa hard drive ko for 6 years at ngayon ko lang siya nakalkal. Kung hindi ko pa siya nakalkal, hindi ko pa matuturo sa inyo to. Ang tagal ko na palang
topic to. Ayan no, sinod ko na pala yan. Dati pa. Tapos hindi ko alam kung saan ko nalagay to. Akala ko na-delete ko. Nalaman ko na nandito lang pala sa hard drive ko. Pero wala akong pake kung 6 years ago pa yan. Ang importante ay na-post ko. And what I am certain of, I do know na na-enjoy nyo siya. So yun lang, I'm done yapping. Your call for greatness and this is Josh Pint. See you in the next video and bounce!